Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Be Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakaimportanteng usapin sa pananampalataya ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sino nga ba talaga si Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan? Siya ba ay Diyos? Siya ba ay anak ng Diyos? O siya ba ay isang dakilang tao, Mesyas at propeta na isinugo ng Allah Azza wa Jal upang gabayan ang sangkatauhan? Mga kapatid na Muslim at ating mga kaibigang non-Muslim, ang video na ito ay hindi ginawa upang manginsulto o manlait ng relihiyon. Ang layunin natin ay magsaliksik, mag-isip at hanapin ang katotohanan gamit ang Biblia, marangal na Quran, Hadith at kasaysayan. Maraming tao ang naniniwala dahil iyon ang kanilang nakagisnan. Ngunit ang tunay na naghahanap ng katotohanan ay handang suriin ang kasulatan kahit masakit tanggapin ang realidad. Ngayong gabi ating bubuksan ang Biblia at marangal na Quran upang makita kung sino nga ba talaga si Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan ayon mismo sa mga banal na kasulatan. At marahil pagkatapos ng video na ito, marami ang mapapaisip. Si Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan ay tao. Mga kapatid, simulan natin sa malinaw na katotohanan. Si Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan ay dumanas ng mga katangian ng isang tao. Nagutom siya, nauhaw siya, napagod siya, umiyak siya, natulog siya, at nanalangin siya. Tanungin natin ang ating sarili, ang Diyos ba ay nagugutom? Ang Diyos ba ay napapagod? Ang Diyos ba ay natutulog? Mateo chapter 4 verse 2. At nang siya'y makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, siya'y nagutom pagkatapos. Pansinin natin, nagutom si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang gutom ay katangian ng tao. Kung siya ay Diyos, bakit siya magugutom? Ang tunay na Diyos ay hindi nangangailangan ng pagkain upang mabuhay. Juan chapter 19 verse 28. Ako'y nauuhaw. Habang nasa matinding hirap, sinabi ni Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan na siya ay nauuhaw. Mga kapatid, kung ang Diyos ay nauuhaw, sino ang magbibigay sa kanya ng tubig? Juan chapter 4 verse 6. Si Jesus, dahil napagod sa kanyang paglalakbay, ay naupo sa tabi ng balon. Napagod siya. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos? Isaiah chapter 40 verse 28. The Lord is the everlasting God. He will not grow tired or weary. Ang tunay na Diyos ay hindi napapagod. Ngunit si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan ay napagod. Ibig sabihin siya ay tao. Juan chapter 11 verse 35. Jesus wept. Umiyak si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ipinapakita nito ang kanyang damdamin bilang tao. Ang Allah Azza wa Jal ay hindi umiiyak dahil siya ang ganap at makapangyarihan sa lahat. Lucas chapter 2 verse 7. At ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak at binalutan siya ng lampin at inihiga sa sabsaban. Si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan ay ipinanganak. At sino ang ipinanganak? Tao. Ang Diyos ay hindi ipinapanganak dahil siya ay walang simula at walang katapusan. Surah mula sa marangal na Quran. Surah Al-Furqan chapter 25 verse 20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. At wala kaming isinugong mga mensahero bago ka maliban na sila ay kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga pamilihan. And we did not send before you any messengers except that they ate food and walked in the markets. Paliwanag. Nilinaw ng Allah Azza wa Jal na ang mga propeta ay tao. Sila ay kumakain, naglalakad, napapagod, at namumuhay tulad ng ordinaryong tao. Kabilang dito si Isa ibn Maryam o Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan ay may limitasyon sa kaalaman. Marcos chapter 13 verse 32. Ngunit tungkol sa araw na iyon o sa oras, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Napakalinaw. Sinabi mismo ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan na hindi niya alam ang oras ng paghuhukom. Ngunit ang tunay na Diyos ay all-knowing. Walang bagay na hindi niya alam. Marcos chapter 11 verses 12 to 13. At pagkakita sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, lumapit siya, baka sakaling may makita siyang anuman doon.
Pansinin ninyo, lumapit siya upang tingnan kung may bunga. Ipinapakita nito na hindi niya agad alam ang kalagayan ng puno. Ito ay katangian ng tao. Surah Luqman chapter 31 verse 34. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Katotohanan, si Allah Azza wa Jal lamang ang may kaalaman sa oras ng paghuhukom. Indeed, Allah alone has knowledge of the hour. Paliwanag. Sa Islam, ang ganap na kaalaman ay pagmamay-ari lamang ng Allah Azza wa Jal. Kahit ang mga propeta ay hindi alam ang lahat ng bagay maliban sa ipinahayag sa kanila. Si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nanalangin sa Diyos. Mateo chapter 26 verse 39. O Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang iyo. Mga kapatid, pag-isipan nating mabuti ito. Kanino nanalangin si Jesus? Sa Diyos. Kung siya mismo ang Diyos, bakit siya mananalangin? At bakit niya sasabihin, huwag ang kalooban ko kundi ang iyo? Ibig sabihin may mas mataas sa kanya. Juan chapter 17 verses 1 to 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Nakilalanin kanilang iisang Diyos na totoo at si Hesu Kristo na iyong sinugo. Napakalinaw. Tinawag ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan ang Ama bilang iisang Diyos na totoo. At ano naman siya? Sinugo. Ang sinugo ay propeta at mensahero. Hadith. Sahih Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pinakamalapit sa akin sa mga tao ay si Isa ibn Maryam. Ang mga propeta ay magkakapatid sa pananampalataya. Paliwanag. Lahat ng propeta ay may iisang mensahe, sambahin ang nag-iisang Diyos. Hindi nila itinuro na sambahin sila. Hindi nila sinabi na sila ay Diyos. Si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang propeta. Mateo chapter 21 verse 11. Ito'y si Jesus, ang propeta na taga Nazaret ng Galilea. Hindi sinabi ng mga tao, ito ang Diyos. Ang sinabi nila, ito ang propeta. Lucas chapter 7 verse 16. Isang dakilang propeta ang lumitaw sa atin. Maging ang mga tao noong panahon ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kinilala siyang propeta. Juan chapter 8 verse 40. Isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Pansinin ninyo, tinawag mismo ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kanyang sarili na isang tao. Hindi niya sinabi, ako ang Diyos. Surah An-Nisa chapter 4 verse 171. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Katotohanan, si Mesiyas na si Isa na anak ni Maryam ay isang sugo ni Allah. The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah. Paliwanag. Nilinaw ng marangal na Quran ang tunay na katayuan ni Isa ibn Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Siya ay Mesiyas. Siya ay propeta. Siya ay sugo. Ngunit hindi siya Diyos. Ang Ama ay mas dakila kaysa kay Jesus. Juan chapter 14 verse 28. Sapagkat ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Napakalinaw ng talatang ito. Kung may mas dakila kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, paano siya magiging Diyos? Ang tunay na Diyos ay walang kapantay at walang mas mataas sa kanya. Juan chapter 5 verse 30. Hindi ko magagawa ang anuman sa aking sarili. Ito mismo ang sinabi ni Jesus. Kung siya ay Diyos, bakit hindi niya magawa ang anuman sa kanyang sarili? Ipinapakita nito ang kanyang pagpapasakop sa Allah Azza wa Jal. Mga kapatid, may Diyos bang ipinapanganak? May Diyos bang natutuli? May Diyos bang nagugutom? May Diyos bang natutulog? May Diyos bang umiiyak? May Diyos bang hindi alam ang oras ng paghuhukom? May Diyos bang nananalangin? Kung si Jesus ay may lahat ng katangiang ito, hindi ba malinaw na siya ay tao at propeta? At kung talagang sinabi niyang siya ay Diyos, bakit wala tayong mababasa na malinaw niyang sinabi, ako ang Diyos, sambahin ninyo ako? Sa halip, paulit-ulit niyang itinuro ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Motivational message by Be Inspired. Mga kapatid na Muslim at ating mga kaibigang non-Muslim, yung video na ito ay hindi ginawa upang maghasik ng galit kundi upang pukawin ang isip at puso ng bawat isa. Ang Islam ay nagtuturo na mahalin, igalang at paniwalaan si Isa ibn Maryam. Sumakanya nawa ang kapayapaan bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Allah Azza wa Jal. Ngunit hindi namin siya sinasamba. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay para lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit, lupa, araw, buwan at buong sangkatauhan. Naway gabayan tayo ng Allah Azza wa Jal tungo sa katotohanan. At naway bigyan niya tayo ng pusong handang tumanggap ng katotohanan kahit ito ay taliwas sa ating nakagisnan.
Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo ito. Maaring ikaw ang maging daan upang mailigtas mo ang iba sa pagkaligaw at mapalitan ito ng tamang pananampalataya patungo sa Islam. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.